Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino na palaging nagsasabi na tayo po ay mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao, and sa anumang sulok ng mundo, kamusta po kayo? Ang pag-uusapan po natin, ang mahalagang issue po ngayon. And syempre, bago po yan, kung kayo po ay bago sa ating channel, pwede naman siguro mag-like, libre po yan, share at saka kung gusto niyo mag-subscribe, very much welcome po kayo na maging bahagi ng ating Munting Tinig channel. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated every time na mag-live stream ako at mag-upload ako ng mga video katulad nito. Okay, so ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang syempre kawalang hiyaan ni Amy at saka ni Sarah na talagang produkto ng fake news ang kanilang mga pinagsasabi, no? Lalong-lalo na si Sara Duterte, binire siya ng binira ng ating Undersecretary Claire Castro. Talagang sapul, no? Dahil po sa pinamukha na produkto po ng fake news ang mga ganyang klasing mga pananalita ng isang vice presidente na hinahamak ang produkto ng gobyerno, lalong-lalo na ang programa ng gobyerno tungkol po sa what we call this, pagbenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Na matatandaan po natin, Diyos ko, kumakalat ngayon sa social media, panahon pala ni Rodrigo Dua Duterte, itong si DA Secretary Piñol before kumain ng bigas na bukbukin. Alam mo, wala namang problema, no, na bukbukin yung kinakain kasi hugasan mo lang man totoo yan, matanggal pa. Pero meron talagang mga hindi po talaga kaaya-aya na amoy kapag bukbok na talaga. Sa aming Ilonggo yan, hukaw, no? Parang insekto yan sa bigas na minsan nga parang mayroon na siyang cobwebs, no? Nagdudugtong-dugtong na yung bigas. Pero sa ganun pa man, pinagmamalaki ni Piñol na pwede pong makain. Oo, kung halimbawa, hindi naman natin masasabi na hindi naman ang mga Pilipino maarte. Pero may time talaga na kahit gaano kahirap ng buhay, hindi mo talaga makayang makain kapag yung bigas ay puno na ng hukaw o puno na po ng tinatawag po natin na bukbok. Pero itong usapin sa produkto po ng ating mahal na presidente na 20 pesos per kilo, ito po ay may klaseng bigas na 33 pesos per kilo kapag bilihin mo sa merkado. Na hindi ko maintindihan, binabatikos ng BP ng Republika ng Pilipinas at saka iba pong mga Duterte diehard supporters na ang aarte nila na tinawag po na dahil nagdududa sila na baka pagkain po ng baboy, pagkain po ng hayop, hindi po pagkain ng pantao dahil 20 pesos po per kilo ang bigas. Pero ito, sa panahon pala ni Rodrigo Roa Duterte, Diyos ko Ginoo, nag-import ng karami-raming bigas, ging stock sa bodega ng National Food Authority. Pagkatapos, nagkaroon lang po ng hindi magandang kaanyuan dahil napuno na po ng bukbok, saka pa po i-dispose or di kaya ipamimigay sa taong bayan. Yun talaga yung maling sistema. Maling-mali talaga yung sistema noon kasi sa panahon ni Rodrigo Duterte, import lang tayo ng import ng bigas, stock natin sa National Food Authority, pagkatapos hindi po ibebenta, saka lang ibebenta kapag aged na. Sa panahon ng Marcos administration, wala na tayong nababalitaan ng mga ganon na ibinibenta po ng National Food Authority na mabaho, hindi pwedeng masaing. Wala na tayong maibabalita na ganon. Maliban lamang kung itong programa ng ating mahal na presidente ay talaga pong babahiran ng kasinungalingan at gagamitin sa pang-aabuso. Itong klaseng mga panalita ni Sara Duterte, naka-reflect din ito, syempre sa kay Amy, sapagkat during that time, alam mo naman, si Amy Marcos ay inendorso po ni Sara Duterte. Hindi ba ni Amy Marcos, kahit na inggit siya o galit-galit siya kay PBBM o kay First Lady Lisa o kahit sa ano paman, hindi ba ni Amy Marcos kayang idepensa itong 20 pesos per kilo na bigas? Ha? Hanggang sa umabot pa sa punto na sumama pa siya doon sa proclamation rally ni Isko Moreno, no? Nandoon si Sara Duterte na inendorso po ang kandidatura ni Isko na kung saan ay
inutos po ni Sara Duterte na kung pwede palitan daw ni Amy Marcos ang kanyang apelyido. Ang tanong, ano kayang apelyido ang swak kay Amy sa pag-uugali niya ngayon, no? Sa kanyang pag-uugali, sa kanyang magaspang na galaw, no? Ano kaya ang what we call this mangyayari? Ano kayang apelyido? Sige nga mga kamunting tinig, mayroon ba kayong maisa-suggest? Sapagkat si Sara Duterte, inuutusan na pabiro si Amy. Iniinsulto na ni Sara Duterte ang kapatid ni Amy, harap-harapan. Tapos mayroon pang mga nagsisigaw tungkol po kay President Bongbong Marcos na hindi po maganda. Nakatawa at nakasmile si Amy at saka si Isko Moreno habang binabalahura, binabastos, sinisiraan, no, at winawalang hiya ni Sara Duterte ang pagkatao ng Pangulo at ang dami-dami niyang mga kwento na hindi mo naman dapat ikwento yon sa publiko dahil kayo lang naman po ang nandoon. Kaya nga sabi ko sa mga previews ko na mga content, delikado itong ugali ni Sara Duterte kasi pag hindi ka na gusto ni Sara at magkaaway kayo, lahat ng pinag-usapan nyo, ikukwento niya sa publiko kapag makahawak siya ng microphone. Yan ang ugaling garapal, no? Yan ang ugaling mal-edukada. Yan yung ugali na bratanela, tsaka to the worst, no? Tsaka doon po si Amy masaya. Mantakin mo, uutusan ka ni Sara Duterte na kaibigan mo, napalitan mo yung apelyido mo. Tawang-tawa naman si Amy. Nang binanggit po ni Sara Duterte ang Romualdez, naku, nakaganito-ganito si Amy, oh. Nakaganito-ganito siya. Parang nakalimutan niya na ang apelyido ng nanay niya ay Romualdez. Nung binanggit ni Sara Duterte si Speaker Martin Romualdez, at saka yung Romualdez na apelyido, naku, grabe, ganon-ganon talaga si Amy, no? Kahit na may hindi ka gusto sa pinsan mo o sa kapatid mo, pag gano'n na harap-harapan, binabastos, kahit na best friend mo pa yan, kahit mahidwaan pa kayo ng kapatid mo o first cousin mo, hindi mo gusto, kahit best friend mo pa yan, magkasanggang dikit kayo, pero kung harap-harapan na binabastos at binabalahura, apelyido mo yan eh. Kaya kung gano'n, dapat sundin mo na lang yung sinabi ni Sara Duterte, napalitan mo na lang yung apelyido mo at do not take it as a joke. Take it seriously. Para yung pamilya mo, malalaman kung ikaw ba talaga ay Marcos, ikaw ba talaga ang loyalty mo sa pamilya mo. Pati nga Romualdez, parang ikinakahiya na ni Amy eh. Oo, di bahala ka kung ikakahiya mo, pero yung taong bayan ay talagang makikita talaga kung anong klaseng ugali mayroon ka. Kaya kahit na anong mong pangampanya, kahit ilang beses ka pang i-endorse ni Sara Duterte, ang taong bayan, hindi na puboboto sa'yo. Pati nga yung mga Duterte Rehad supporters, sinusuka ka na eh. Sinusumpa ka na. How much more pa kaya yung taong bayan simula noon hanggang ngayon, mga buhay pa na mga loyalista, saksi sa pagmamahal ng mga tao na yan sa pamilya mo. Tapos hahayaan mo yung ibang tao, kakampi mo sa politika o sa political ideology, bastusin, balahurain at iitsapwera. So, hindi po magandang ehemplo yon. Tsaka, kahit gaano kayo, halimbawa, defective ang relationship ninyo bilang magpinsan or bilang magkapatid, kahit best friend mo pa, kahit kasanggang dikit mo pa, kahit iniligtas ka pa ng best friend mo sa kamatayan o whatsoever, anuman ang tibay ng inyong pagsamahan, parang hindi naman siguro masisikmura na bilang normal na tao na harap-harapan, balahurain, bastusin, siraan, alipustahin, at kung ano-ano pang mga salitang wala namang katuturan, dahil po sa eksperto po si Sara Duterte sa pang-aasar at masaya ang mga DDS kapag di umano'y naaasar yung mga kalaban ni Sara Duterte. Actually, kawawa nga si Sara kasi unang-una, lawyer ba kaya siya by profession? Edukada man kaya? Pero yung galaw is dapat sa totoo lang, no, malaki po ang tiwala ng taong bayan, lalong-lalo na po yung mga hindi makikita ng utak sa mga probinsyana. Oo, ang laki po ng respeto. Ang laki po ng respeto ng taong bayan na mga malawak ang kaisipan sa mga probinsyana at mga probinsyano. Pero itong kay Sara Duterte, probinsyana siya, parang siya yung larawan ng probinsyanang nakapag-aral na walang pinag-aralan. Nilamo ng sistema ng politika. Hanggang sa mag-i-endorso ng kandidatong gustong manalo, mantakin mo ha,
What is the purpose? 40 na ngayon ang kandidato nila. O, 10 sa kanilang partido, plus Amy Marcos, plus Camille Villar, plus Tolentino, plus Kerubin, o plus Gringo Honasan. But you know what? Hindi mo matake, no? At saka yan si Amy. Yan si Amy, mga kamunting tinig, mango, bobo. Hindi niya naiintindihan. Papalitan na ni Sara, inuutusan na siyang, umalis na siya, pabiro. Pagkatapos, binabastos na yung kapatid niya, uutusan siya ni Sara Duterte palitan niya yung kanyang apelyido, pasuri-suri pa si Amy, banggitin niyo yung kanyang middle initial, naku, or yung apelyido ng nanay niya, gaganin-ganin. So ano, allergic ka sa Romualdez? Kahit na hindi kayo magkakasundo, pero ang apelyido ng nanay mo, Romualdez. Yan, mga kamunting tinig. At syempre, itong si Sara, kayo mga DDS, o ngayon, nagsakit yung ulo nyo. Mantakin mo, may padapa, wala ng laban. Inendorso ng tatay niyong Rodrigo Duterte na nakakulong ngayon sa International Criminal Court. At i-emphasize ko, baka nga nasa loob na ng jar yan, baka makabalik ng Pilipinas. Baka i-magic yan ng kanyang mga abogado. Ngayon, plus Duterte. Duterte plus 2. Duterte plus 2, may Amy Marcos pa, may Tolentino pa, may Camille Villar pa. So ano yun? Lahat ng kandidato i-endorse nyo samantalang, paano pala yan? Hindi pala, paano kung hindi makapasok yung mga nandyan sa padapa, wala ng laban? Kung ako senatoriable ng padapa, wala ng laban, nilayasan ko yan. Why? Anong klaseng estratehiya yan sa politika? Kompleto na yung line-up mo. Duterte plus 10, Duterte kaya plus 2. Pagkatapos mag-endorse pa ang padapa, wala ng laban kay Tolentino. Tapos si Sara Duterte mag-endorse kay Amy, kay Camille Villar, si Robin kay Tolentino. My God, por Diyos por Santo, ano yun? Dalawang partido kinakampanya mo, dapat mag-focus ka sa kandidatura ninyo or sa senatorial slate ninyo. Pero, ito si Sara Duterte. Antagin mo, ilang ng katao dyan po sa may partido ang kanilang ini-endorse. Sabi nga ng tatay niya, Duterte, o 10, or Duterte, o 10, ganon ha, Duterte, plus 2. Ilan na sila ngayon? 14. Good news. Ilan lang ang makapasok sa senador? 12. So yun, nagkahalo-halo na mga kamunting tinig ang mga kawalang hiyaan nila. No? Kawawa yung mga kababayan na magpauto, lalong-lalo na po yung ating mga kababayan na alam naman kung ano yung katotohanan pero pilit na nagbubulag-bulagan dahil sa akala nila ang mga Duterte ang makapagbigay lalo ng solusyon sa problema ng ating gobyerno o ng ating bayan. Actually, wala nga nagawa ang mga Duterte. Umupo lang sila, kumubra lang ng monthly allowance or ng sweldo. Wala naman. Do you think pag walang budget si Sara Duterte, magtatrabaho yan? O tingnan mo ngayon, maliit yung pondo niya, kaya hindi na siya nagtatrabaho. Ang ginagawa, inaasa niya lang sa kanya mga staff, hala sige, papunta rito, papinta doon, busy sa paninira sa gobyerno, busy sa paninira sa mahal na Pangulo. Kaya umabot sa punto na, Diyos ko, patawaran, nagsanib pwersa pa sila ni Amy. Mantakin mo naman si Amy, kayang traidorin ng pamilya niya, kayang traidorin ng kapatid niya, kayang hindi tanggapin ang apelyidong Romualdez sa entablado na kung saan, naku, my God, kayo na po taong bayan ng humusga kung anong klaseng pagkatao itong mga demonyeta at mga demonyo na ito. Bahala na kayo kung ano po ang inyong gagawin. Basta ako, nagpapaliwanag lang ako sa inyo na talagang kahit na uutusan pa ni Sara Duterte siguro na hukayin, baka nga darating ang panahon, hindi lang apelyido ang iutos ni Sara Duterte kay Amy na palitan. Baka darating ang panahon na raparapan talaga utusan si Amy Marcos hukayin tatay niya sa libingan ng mga bayani. Diba? Yun talaga. Yun talaga ang nakikita ko mga realidad. I am very sorry if I'm wrong, but sa mga nangyayari, baka mamaya bigla na lang sabihin ni Sara Duterte si Amy na hukayin mo na lang yung tatay mo doon, wala kayong mga utang na loob. Naku, ano kayang mangyayari? Sa bagay, sanay na naman si Amy dyan Gusto-gusto ni Amy yan. Mantakin mo, pamilya mo na ang binabastos, kapatid mo na, apelyido mo na, winawalang hiya apelyido mo dahil
uutusan ka na palitan yung apelyido mo, okay lang sa'yo? Baka darating ang panahon, pag inutusan ni Sara Duterte si Amy na hukayin yung tatay niya sa libingan ng mga bayani, baka po masaya siya at tuwang-tuwa. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Salamat po sa mga bago again. Huwag kalimutan na mag-like, share at saka mag-subscribe. Malaking bagay po yan sa katulad kong content creator. And syempre, pwede din kayong mag-join sa ating munting tinig community. I-click nyo lang po ang join at mamili kayo kung ano ang gusto ninyo. And para lagi kayong updated, bawat live stream natin upload ng mga videos na may mga kabuluhan, huwag nyong kalimutan click ang notification bell. Maraming salamat. Have a nice day. And God bless everyone. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.